Malakas nga yung bagsak ng snow ngayon tapos samaan pa na malakas na hangin. At nang pagkatapos ng snow, nakita ko nga yung mga sasakyan dito, mga napuno na sila ng snow. Ganun pala yun na pag malakas ang snow, halos tabunan na yung mga sasakyan. Tsaka dito di uso yung lilinis ko muna ng sasakyan kasi madudumihan din ng snow yan. Kada nga mag-i-snow na malakas na pupuno yung mga daanan, meron naghahalukay talaga ng mga truck dito para linisin din yung daanan. Ayun, mahina na yung bagsak ng snow, pwede na tayo pumasok. Palagi ako nakakita ng mga aso rito. Para yung mga aso pala, natuwan-tuwa sila sa lamig. Kalmado na ngayon yung bagsak ng snow. Halos hindi nga natabunan ng snow ngayon yung mga puno. Hindi tulad ng mga nakaraang araw. Tsaka mababaw ngayon yung mga inaapakan ko. Kaya hindi na rin ako mahirapan maglakad-lakad. So yun, nagtry ako manakbo dito. Parang in-enjoy ko lang din. Ano ko yung pakiramdam pag nananakbo sa snow. At pagkatapos ko manakbo sa snow, parang lamig ng paa ko. Chinek ko kung ano meron. Ay, pinasukan pala ng snow yung sapatos ko. Kaya pala sabi ng iba, kailangan mataas pala yung boots mo rito. Nakakabilib lang din nung nabili kong sapatos. Bali waterproof kasi yan, hindi mo mararamdaman din yung lamig sa loob. Tapos may spike pa sa ilalim yan eh. Pwede mong gamitin yung pagka madalas na. Habang nagpapahinga ako rito sa dining area namin sa McDo, may nakita akong truck ano sila maglinis ng snow sa daan. Ito pala yun, no, parang kinakayod nila, pinipino nila tas ginigilid nila. Kaya pala minsan sobrang taas ng mga snow sa gilid-gilid ng highway, yan pala yun. Bali sa kanya din pala nanggagaling yung mga malalambot na snow na napakan ko minsan. At nung nag-break nga ako, nakita ko yung hangin sa labas, sobrang lakas. Pagka mahangin pa naman, ang sakit sa mukha ng snow. Yung pakiramdam mo parang tinutusok yung mukha mo. Pero mas mahirap yan kung samaan pa ng ulan kasi magiging mas madulas yung daan. Kaya din siguro wala kaming customer ngayon. At habang wala kaming customer, pinalinis yung snow sa akin sa labas. Ito na yung tunay na pinagpala. Hindi pinagpala ni Lord pinagpala ng snow lang. Buti na lang malambot pa yung snow kaya madaling palahin. Kasi pag tumigas yan, ako mas mahirap palahin yan. At lumipas na ngayon lang oras, nag-out na ako. At paglabas ko sa pinto namin sa back door, may nakita akong drip ice dito. Ito pala yung tsura sa personal niya, no? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan eh. Bali yan yung sa pelikula, di ba? Yung nahuhulog tapos nasisibat yung tao. At buti na lang bago ako umuwi, niyaya ko yung sabi ni Kuya Luis. Kawork ko pala siya rito sa McDo. Kaya meron siya sarili sa sasakyan kasi tiga dito na sila sa Canada. Bali bata pa lang daw siya, nandito na sila sa Canada. So bago nga kami umuwi, dumaan muna kami sa gasoline station. Kaya tuloy makikita ko na kung paano sila magpagas. Kasi kada dadaan ako sa gas station na to, iniisip ko paano magpagas kaya yung mga sarili-sariling sasakyan. Sabi niya sa akin, pwede ka naman daw magbayad dyan sa mismong gas station o doon mismo sa loob ng tindahan. Bali dito, ikaw nang bahala kung gaano kadaming gas na ilalagay mo sa sasakyan mo. Bali ang sasakyan niya pala yung Honda Civic. Sabi niya sa akin, ang full tank daw nito yung $75. So yun, kung makikita nyo, pwede mong itap doon yung mismong card mo para makapagbayad ka. At ayun, malapit na nga ako sa bahay ko. So makikita niyo, dami snow na nasa gilid, no? At mas tumataas pa pala yan. Salamat nga pala, ingat.